Chapter 217, Dawn of the Phenom. Madaling araw pa lamang ng ika-3 ng Agosto, ang mismong araw ng laban kontra sa Sanoh Kogyo. Makikita natin si Hanamichi Sakuragi na gising na habang tinitignan ang kanyang buhok. Handa na ang ating henyo. Nagliligpit si Hanamichi ng kanyang mga gamit at syempre, hindi mawawala ang litrato ni Haruko. Makikita mong nakangiti siya ng pagkalaki-laki habang tinititigan ito. Kinikilig ang ating bida. Habang hahalikan na sana ni Sakuragi ang litrato ni Haruko, na naginip si Yasuda na pinapagalitan siya ni Gori dahil dito nabigla ang ating henyo at nalukot ang litrato na hawak niya. Malungkot na si Hanamichi. Pagkatapos ay tumunog ang telepono sa tinutuluyan nilang Chidorizo Inn. Si Sakuragi ang sumagot at laking gulat at tuwa niya dahil si Haruko ang nasa kabilang linya. Tumawag ito mula sa bahay ng kaibigan niyang si Fuji. Binati ni Haruko si Sakuragi sa nakuhang 6 na puntos nito noong nakaraang laban. Kahit pilit na nagpapakumbaba si Sakuragi, umaapaw ang tuwa sa kanyang puso. Binigyan siya ni Haruko ng lakas ng loob para sa laban bukas. Samantala, makikita mo sa likuran ng ibang miyembro ng Shohoku na tila balot ng kaba matapos mapanood ang video ng Sano. Napakabigat ng atmosfera sa kwarto. Kahit si Coach Anzai at ang laging sumisigaw na si Akagi ay tahimik lang, napansin ito ni Sakuragi. Upang maibsan ang tensyon, isa-isang lumabas ang mga manlalaro upang lumanghap ng sariwang hangin. Sa labas may bisita si Rukawa. Ito ay si Minami mula sa Toyotama, ang nakalaban nila kahapon. Mula sa malayo nakichismis sina Sakuragi, inaakala nilang maghihiganti si Minami kay Rukawa. Laking gulat nila nang humingi ng tawad si Minami dahil sa pananakit niya kay Rukawa noong laban. Sa isip-isip ni Sakuragi, napakalambot naman daw ni Minami. May iniaabot si Minami kay Rukawa. Isa pala itong pamahid or ointment para sa pamamaga ng mata ni Rukawa dahil may botika ang pamilya ni Minami. Akala naman ni Sakuragi ay laso nito. Bago umalis, pinaalalahanan ni Minami si Rukawa na gusto nitong maging pinakamagaling na manlalaro sa buong Japan. Sinabi ni Minami na magiging pinakamagaling lang si Rukawa kung matatalo niya ang alas ng Sano na si Eiji Sawakita. Si Sawakita ang kasalukuyang kinikilalang #1 high school player sa buong bansa. Matinding determinasyon ang makikita sa mga mata ni Rukawa, ngunit hindi magpapatalo si Sakuragi. Sa kanyang isipan, inihayag niyang lalagpasan niya si Rukawa bago pa man nito maabot ang rurok ng tagumpay. Lumipat ang eksena kina Miyagi at Ayako na naglalakad sa labas. Naghihimutok si Miyagi dahil palagi na lang daw siyang itinatapat sa mga napakagagaling na kalaban. Mula kay Fujima ng Shoyo, kay Maki ng Kainan, at ngayon ay ang kapitan ng Sanno. Lahat sila ay mas matatangkad sa kanya. Pinalo ni Ayako ng kanyang pamaypay si Miyagi para matauhan. Pinaalala niya ang naging pangako ni Miyagi na tatalunin niya silang lahat. Biglang sumulpot sina Sakuragi upang asarin si Miyagi, kaya bumalik na ang dating sigla ng ating point guard. Sa kabilang banda, nag-uusap sina Akagi at Kogure. Ikinuwento ni Akagi na noong elementarya pa lang siya, ang unang basketball magazine na binili niya ay nagtatampok sa kupunan ng Sanoh. Makikita ang pabalat ng magazine noong kabataan nila, nakalagay ang katagang Ultimate Sanno. Ayon kay Akagi, sa tuwing pinapangarap niyang manalo sa Nationals, palaging ang Sano ang nasa isip niyang huling makakalaban. Tinanong ni Mitsui kung nananalo ba sila sa panaginip ni Akagi pero hindi ito agad nakasagot. Gumanda ang ngiti ni Kogure at sinabing nandito na sila ngayon at kailangan nilang maniwala. Ipinakita ang flashback noong mga bata pa silang kasali sa koponan. Makikita sina Kogure, Mitsui at Akagi, sila na lamang ang natitirang miyembro ng orihinal na koponan na tunay na naniwala na makakarating sila sa Nationals. Nakakakilabot ang eksenang ito, kaibigan. Biglang lumapit si Sakuragi kay Akagi. Buong pagmamalaking idineklara ng ating bida na mayroon pang isang tao diyan na naniniwalang masusungkit nila ang kampyonato, ang henyong si Sakuragi mismo. Makikita si Sakuragi na mag-isang nag-ensayo sa labas, tumatakbo at nag-dribble. Habang inaalala ang mga salita ni Haruko, sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niya pang mas gumaling upang pamunuan ng Shohoku laban sa Sano. Nagtatapos ang unang bahagi sa isang nakakatawang chibi ni Rukawa na tila nagdadalawang isip kung gagamitin ba niya ang gamot na bigay ni Minami. Chapter 218, Shohoku Dissected, kinagabihan bago ang laban.
Sakay ng bus ang Sano Kogyo. Pinaghandaan sila ng mabuti ng kanilang coach na si Dumoto upang hindi maging kampante ang koponan laban sa Shohoku. Inilaban niya ang kanyang mga estudyante sa isang all-star college team, mga alumni players ng Sano. At anong nangyari? Pinulbos at winalanghiya ng kasalukuyang high school team ng Sano ang mga sikat na manlalaro ng kolehiyo. Makikita rito ang nakakatakot na pagdunk ng kanilang sentro. Makikita ang score, tambak ang kalaban. Labis na namangha si Yayoi. Pinapatunayan lamang nito ang bali-balitang ito na nga ang pinakamagaling na Sano team sa kasaysayan. Kinapanayam ni Yayoi ang kapitan ng Sano na si Fukatsu. Kahit napakaseryoso ng mukha, napakawirduhan niya dahil laging may dugtong na mon ang bawat dulo ng kanyang salita. Seryoso ngunit kakaibang tao. Humingi ng pahintulot ang kapitan na si Fukatsu kay Coach Dumoto na panoorin muli ang video ng laban ng Shohoku. Ayaw nilang magpakampante, kaya't masusi nilang pag-aaralan ang galaw ng ating mga bida. Napansin ni Yayoi na walang bakas ng kayabangan o kumpiyansa sa Sano. Ito sana ang gustong samantalahin ng Shohoku, ngunit dahil pinag-aralan sila ng maigi, nawala ang kalamangan na ito. Ipinakita rin si Coach Anzai na puyat na sinusuri ang listahan ng Sano. Nag-iwan ng isang napakagandang pilosopiya si Coach Anzai. Walang absolutong kasiguraduhan sa labanan. Ibig sabihin, kahit sinong malakas ay maaaring matalo. At batid ito ng buong koponan ng Sano. Sinimulan na ng Sano ang pagsusuri sa Shohoku. Una nilang tinitignan si Akagi. Bilib sila sa statistics ni Akagi, lalo na ang kanyang husay sa pag-block at pag-rebound. Kinikilala nila siya bilang pinakamahalagang manlalaro ng Shohoku. Tinanong ng Sano kung may kahinaan ba si Akagi. Tiningnan ng kanilang sentrong si Kawata kung ano ang maaaring ibutas sa depensa ni Akagi. Nakahanap si Sawakita ng sagot. Ang kahinaan ni Akagi, wala siyang laban kapag malayo sa basket. Dahil si Kawata, ang sentro ng Sano, ay marunong tumira mula sa malayo. Ang plano nila ay ilabas si Akagi sa kanyang pwesto upang mawalan ng tagabantay sa ilalim. Bigla ring may nang-asar kay Kawata na flat face o pango ang mukha niya. Komedya muna mga idol. Nainis si Kawata sa pang-aasar sa kanyang mukha kaya ginamitan niya ng wrestling moves si Sawakita. Makikitang seryoso sila sa laro ngunit napaka-relax ng kanilang samahan. Sunod nilang pinag-aralan si Rukawa. Habang nanonood, napansin nilang may kaparehong estilo ng paglalaro si Rukawa sa isa sa mga kasamahan nila. Kamukha daw ng estilo ni Rukawa ang kay Sawakita, parehong agresibo at medyo makasarili sa paghawak ng bola. Dahil nagmayabang na naman si Sawakita, nakatanggap na naman siya ng wrestling move mula kay Kawata. Kumpirmado ang tapatan kaibigan, si Sawakita ang direktang babantay kay Rukawa bukas. Sunod naman nilang pinagmasdan ang mabilis na si Miyagi. Si Fukatsu ang babantay kay Miyagi. Dahil mas matangkad si Fukatsu, gagamitin nila ang kalamangan sa taas, post-up plays, para pahirapan ang point guard ng Shohoku. Sunod na sa listahan ang tirador na si Mitsui. Napansin nilang maganda ang porma ni Mitsui ngunit mabilis itong mapagod. Kaya ang plano, ipasok si Ichinokura, ang defensive specialist nila, bilang starter para lang bantayan ng dikit at ubusin ang lakas ni Mitsui sa unang bahagi pa lang ng laro. At sa wakas, si Hanamichi Sakuragi. Sa video nakita nila kung paano pumalpak si Sakuragi sa isang simpleng layup at tumama pa ang bola sa mukha niya. Litong-lito ang Sano kung bakit naging starter ang ganitong klaseng manlalaro. Nagpapatuloy ang kapalpakan ni Sakuragi sa tape, nagtataka ang Sano. Gayunpaman pinayuhan pa rin sila ni Coach Dumoto na mag-ingat just in case na baka may itinatago siyang lihim na galing. Bumalik tayo sa hotel ng Shohoku. Pagpasok ni Sakuragi sa kwarto, nakita niyang naiwang bukas ang TV at nakatulog si Coach Anzai sa upuan habang nag-aaral ng mga estratehiya sa mga papel. Habang tulog, bumubulong si Coach ng, "Mananalo tayo?" Nagtatapos ang kabanata sa isang cute na drawing kung saan nakatingin si Sakuragi kay Coach Anzai na natutulog at napapaisip. Grabe ang laban ang paparating, kaibigan. Handa na ang Sano at nabasa na nila ang lahat ng galaw ng Shohoku. Ngunit tiyak na may surpresang inihanda ang ating mga bida. At bago tayo magtapos ay shoutout ulit sa mga nag-comment sa Slam Dunk after ng anime content natin last week. Take care po and God bless.